Magandang umaga mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo yung tinitrain ko maging bonsai. Ang material na ginagamit ko ay bunggabilya. Bali, back to zero itong style na ginawa ko rito sa bunggabilya na ito. Dahil kinalbo ko na siyan lahat. At nagtira lang ako ng ito, yung mga tinatawag nilang sacrificial branch para hindi siya tuluyan na ma-stress. At aasa na lang ako sa mga sanga na possible na tutubo dito at tutubo rito para mapormahan ko siya. Hindi ko pa siya pwedeng i-wire dahil wala ka pa naman na sanga na matured para i-wire. So, aasa tayo ng mga sanga na maglalabasan na dito, dito, dito. So, yung style ng bonsai na gagawin ko, hindi ko pa alam kasi didepende tayo sa sanga na ilalabas sa mga branch niya. So aasa tayo na may maglalabasan dyan dito. At kung mapapansin nyo, kung nakakapanood kayo ng mga bonsai show, ano lang siya, kukunti lang yung makikita mo na ano. Depende naman, kaunti lang ang makikita mong main branch. Nadidetalye nila yung ano, nadidetalye niya yung mga main branch. Oh, ganyan. At saka kakaunti lang yung dahon niya. At makikita mo yung detalye talaga ng puno sa mga ano, hindi sa mga tawag dito nag-aalaga ng bonsai, makikita mo yung detalye ng puno at yung style na ginagawa nila. At makikita nyo ito, inano ko siya, kinultivate ko siya para makondisyon yung ugat niya, makahinga-hinga at makagalaw yung ugat na maigi. Kaya kinukultivate ko siya at para na rin na tataba yung mga trunk niya, yung main trunk niya. At itong bunggabilya nito, ang variety nito ay common lang siya. Pero ang color ng kanyang bracts ay yellow. So, mag-iintay pa tayo ng mga ilang buwan para malaman natin kung ano yung bonsai design na pwede sa bunggabilya na to. At pinakang training pat lang niya itong ginagawa ko na ito. At pagka yun nga, yumabong siya, pwede ko na siyang pag-isipan na ilipat sa bonsai pot talaga. At kinukondisyon ko lang siya maigi at kinalbo ko na siya. Dapat nga ito lalagyan mo ng paste to kahit yung paste na para ano, kung nagpuputol tayo, lalagyan natin ng paste para madali siyang mag-healed o gumaling. At ito yung mga iba kong kinukondisyon at pinaproject na maging bonsai. Puro back to zero sila ngayon. Aasa tayo sa mga sanga na ipro-provide niya para malaman natin kung anong magandang style ng bonsai para sa kanila. At ito, yung kung makikita niyo itong mga sanga, kung magsangahan na sila dyan mo lang siya maiisipan na i-wire
para makita mo yung pattern ng mga sanga niya. At bibigyan ko kayo ng example. Ito, tingnan nyo yung pattern ng sanga niya. Oh. Oh. Yan yung pattern ng sanga niya, kita. Nadidetalye. Nadidetalye siya. Hindi pa siya bonsai, pero tinitrain mo na siya maging bonsai. So nadidetalye siya. Yung mga tinatanggal na sanga, dapat nga ito tatanggalin na ito dahil meron ng sanga rito. Para detalyado yung sanga niya nakikita. Dapat ito, sa branch selection, dapat tatanggalin na yan. So nakikita nyo yung mga sanga niya. Yan. Pagka yumabong at lumago na ito, pwede na itong i-wired. Ito, nagtutubuan na yung mga ano niya. Nagtutubuan na yung kanyang mga sanga. Meron na siyang pinoprovide na mga sanga sa note niya. Yan. Ito, parang puno na siya. Palalaguin pa natin ito para may forma natin talaga ng maliit na puno. Ang ganda ng detalye ng mga branch niya. Makikita nyo, ayan. Oh. Yung pattern ng sanga niya, makikita mo sa ibabaw. So, lumago-lago pa ito, pwede na itong i-wired. Ganon din na to. So, ito lang ang may share ko sa inyo mga kaibigan. Hindi tayo expert sa pagbubonsai, pero i-share ko lang sa inyo yung mga nalaman ko sa mga inatenan kong seminar at mga nire-research ko sa tungkol sa pagbubonsai. Mga nababasa ko na information, i-share ko lang sa inyo. At hindi natin alam, baka future magkaroon na tayo ng bonsai. Kasi sa pagbubonsai, ikaw yung may halaman, may materials na gamit. Ikaw mismo yung artist dahil ikaw yung nagdi-decide kung ano ang forma ng design na gagawin mo sa iyong material. Maraming salamat po.